ang execution ng assassination plan ni Captain Balsamilco na nagawa naman ng isang napakalupit, napakatinding counter-attack ni Halkenberg na hindi niya inaasahan. Ang mga countermeasures, preparation at mga paghahanda naman na gagawin ni Prince Benjamin para maiwasan ang gagawing counter-attack nitong si Halkenberg at ang napakalaking kapalit, ang napakalaking sakripisyo na kailangan gawin ni Halkenberg para ma-pull off ang counter-attack na to. Ang napakalaking mga revelasyon sa mga prinsipe at ang panibagong plano ni Kurapika after nga nilang ma-find out na hindi posibleng makatakas mula sa Black Whale. Ang lahat ng yan ay tatalakayin natin sa video na to. Huwag nyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Results at magte-take place ang POV guys ng simula ng kwento sa 11th day at exactly 6:45 in the morning. May kita natin dito na itong si Captain Balsamilco ay bumaba na nga galing sa first tier papunta sa tier 2 dahil binabalak nga niyang patayin at i-assassinate si Halkenberg. Sa pagbaba niya sa tier 2, pumunta siya agad sa Justice Bureau building, specifically sa Prosecution Courthouse entrance area. Iniisip ni Balsamilco na magagawa talaga niyang mapatay si Halkenberg dahil unang-una sa lahat, hindi kasama ni Halkenberg ang kanyang mga bodyguards. Dahil nga wala sila sa courtroom, iniisip nitong si Balsamilco na baka nasa double VIP area sila at kine-question ng iba pang mga matataasang posisyon para malaman kung anong ginawa nitong si Halkenberg. Or pwede din naman na i-disperse at kinalat na sila sa lower tiers. And knowing naman guys na nakadepende nga ang ability or sabihin na natin na required or isang kondisyon para gamitin nitong si Halkenberg ang kanyang unstoppable na attack na kailangan kasama niya lagi ang kanyang mga bodyguards para magamit yon at its maximum extent, hindi yun magagamit ni Halkenberg ngayon. Kaya ito daw ang perfect opportunity para patayin siya ni Balsamilco. Binabalak na i-pull off ni Balsamilco ang pagpatay kay Halkenberg sa gaganapin na cross-examination. And since ang courtroom daw ay nakasara, kahit nasabihin natin na bababa daw ang success rate na mapatay itong si Halkenberg, kung lalapit siya, tataas ang tsansa nun. Pero madadamay doon ang judge at ang iba pang mga lawyers na nasa loob ng courtroom. Pero walang problema yun ayon dito kay Balsamilco. Kung hindi naman daw sila ganun kalapit, ang lethality rate nito ay 2% lamang. Hindi din naman daw masama kung kakalat ito sa iba pang mga tao sa loob ng Black Whale dahil pwede naman nilang ipatupad ang martial law para maiwasan ang pagkalat at ang pag-cause ng pandemic. However dito, habang pumapasok si Balsamilco sa isang napakanarrow, napakasikip na passage sa tier 2, bigla siyang may naramdaman na familiar na presence. Literal na familiar guys dahil isa pala ito sa mga personal bodyguards nitong si Prince Benjamin. Walang iba kung hindi si Vic. Hindi makapaniwala itong si Balsamilco dahil ina-expect at ina-assume na nga nila nitong si Prince Benjamin na patay na itong si Vic. Dahil nakasagupa na nga niya si Halkenberg and knowing na hindi mapipigilan ang mga atake nitong si Halkenberg. Kaya naman gulat na gulat siya ngayon, hindi pa niya ma-absorb ang mga pangyayari. Hindi lang yun, sumabay pa dito ang rumbling aura, ang dumadagundong na aura nitong sila Halkenberg. Kaya nagtataka si Balsamilco dahil alam naman niya ang requirements. Ang condition para magamit ni Halkenberg ang kanyang Nen ability ay dapat kasama niya ang mga bodyguards niya. Hindi pa alam ni Balsamilco kung anong susunod na hakbang na gagawin niya, kaya matapos niyang i-observe ang paligid at agad niyang tinanong itong si Vic kung anong nangyari. Ano daw bang natuklasan niya? Pwede daw ba siyang bigyan nitong si Vic ng gist ng mga information na nalagap niya na hindi naman sinagot nitong si Vic but instead binigyan siya nito ng military sign language na dahilan kung bakit naisip ni Balsamilco na under complete manipulation itong si Vic. Although hindi talaga ganon entirely no 100% na hindi magawa ni Vic ang gusto niyang gawin, hindi nito kayang makapagsalita. Kaya idinaan nito sa military sign language ang gusto niyang ibigay na mensahe dito kay Balsamilco. At ang mensaheng yon ay walang iba kung hindi ang sabihin kay Balsamilco na we've discovered the secret to Halkenberg's ability. However, it seems it was already too late dahil sa unahan lang pala ng passage na dinadaanan itong si Balsamilco, lumiko lang ng kaliwa, nandoon na itong si Halkenberg. At hindi lang yon, kasama pala talaga niya ang kanyang mga bodyguards, hindi nga lamang gamit ang kanilang original na mga katawan. Kasama nitong iba pang mga katawan na napossess ng kanyang mga bodyguards gamit ang kanyang ability. Therefore,
technically kasama niya pa rin ang mga ito at nangangahulugan yun na magagamit pa rin niya ang kanyang Nen ability. Ngayon gamit ang vision nitong si Vic, alam niya na nasa kabilang dako lang ng passage na ito sa pagliko sa kanan itong si Balsamilco. Hindi lang yun guys, napaka-accurate, napaka-precise ng pag-determine itong si Hulkenberg ng distansya nila mula kay Balsamilco. Ayon dito kay Hulkenberg, ang distansya ni Balsamilco mula dito sa dalawang taong ito na nasa harapan niya ay 11.9 meters. At magmula naman sa mga taong yon papunta sa kinaroroonan nitong si Hulkenberg ay merong 25 meters na distance. And for that reason, kailangan pang lumapit ng konti nitong si Hulkenberg para maitama niya. At masigurado niya natatamaan talaga ng araw si Balsamilco kahit na i-take into account pa niya ang 26 degrees na disparity na magagawa ng kanyang araw. And since everything has been prepared already, kailangan na lamang niyang i-launch ang araw para tamaan si Balsamilco. Dahil kumpleto na rin naman ang lahat ng calculations, ifinire niya na ang kanyang atake na tinatawag niya na Grimales Dissonance. Successfully na i-launch nitong si Hulkenberg ang kanyang arrow, and knowing naman sa previous explanations natin sa ability nitong si Hulkenberg at sa complete 100% na control niya ng arrow gamit ang kanyang wheel, it is already a given. Tinamaan ng arrow na ito si Balsamilco. Kaya naman there is only one question now guys. Sino ang gagamitin ni Hulkenberg para ipasok naman sa katawan ng captain ng bodyguard squad ni Benjamin? Malalaman natin yan mamaya. However, magkakaroon ng switching of scenes at makakarating naman tayo ngayon sa POV nitong si Prince Benjamin. Kausap nitong si Benjamin ang isa pa sa kanyang mga bodyguards na mayroong koneksyon sa loob ng courtroom. Inireport nito sa kanya na hindi daw matutuloy ang gagawing hearing sa courtroom dahil nagkaroon daw ng dalawang problema. Ang unang problema is that nagkaroon ng lack of equipment and materials na kakailanganin sa gagawing hearing, at pangalawa, masama daw ang pakiramdam ng defendant na walang iba kung hindi ito nga si Hulkenberg. Ngayon kung iisipin natin guys, nagsama daw ang pakiramdam nitong si Hulkenberg. I guess dito pa lang alam niya na kung sinong ginamit ni Hulkenberg para ilipat sa katawan ni Captain Balsamilco. Dito na nagsimulang maguluhan itong si Benjamin. Iniisip niya na pwede daw bang ang tinatawag nilang equipment trouble ay isang way or isang senyales para ibigay at ipahiwatig sa kanya ni Balsamilco na hindi matutuloy ang plano. Pero at the very same time, hindi din niya maintindihan kung bakit wala pang balita kay Balsamilco. Posible daw ba na nadamay itong si Balsamilco sa ginawa niyang pag-atake? Dahil unang-una sa lahat, ikino-consider nga nila na hindi magagamit ni Hulkenberg ang kanyang ability dahil wala ang kanyang mga kasamahang bodyguards. Kung sakali daw na nakita nitong si Balsamilco na baka ilo-launch at aatakihin na siya nitong si Hulkenberg, pwedeng nagmadali si Balsamilco na gamitin ang kanilang secret weapon na ang TSK-17 na ang binanggit nga natin sa previous chapter na ang biological weapon ng Kakin Empire. Dahil doon pwedeng nadamay daw si Balsamilco na dahilan kung bakit hindi niya makontak itong si Benjamin ngayon. However, meron din ditong konting contradictions dahil kahit na ganun, napakabilis naman daw ng pag-appear ng symptoms. Hindi ganun kabilis umepekto ang TSK-17. Idinagdag pa nang nagre-report sa kanya na bigla na lang daw nawala ng malay itong si Hulkenberg na dahilan kung bakit dinala daw ito sa medical room. Kaya nilinaw at kinilarify naman itong si Benjamin kung may mga kasama daw ba itong si Hulkenberg, na sinagot naman ng kanyang bodyguard na hindi niya kasama ang kanyang mga bodyguards pero may kasama itong 100 mga tao, probably mga supporters daw niya. Dito na naisip nitong si Benjamin na isang patibong yun. Hindi sila ang papatay kay Hulkenberg kung hindi inaantay sila nito mismo. Pero hindi nagtagal, sinabi naman ng nagre-report sa kanya na kakausapin daw siya ni Balsamilco. Dito'y naisip na agad nitong si Benjamin na mataas ang possibility na pwedeng tinamaan na ng atake ni Hulkenberg si Balsamilco, at ngayon tinatangkang i-reach out nitong si Hulkenberg itong si Benjamin gamit ang katawan nito. Nagpakilala naman itong si Captain Balsamilco habang sinasabi ang kanyang complete na pangalan na siya daw si Balsamilco Might, at hindi na siya nagpaligoy-ligoy sa ginawa niyang report kay Benjamin. Sinabi niya na hindi pa kumpleto ang misyon dahil nagkaroon daw ng problema sa side nitong sila Hulkenberg. For that reason, na-postpone ang hearing at hindi niya nagamit ang TSK-17. In-explain din dito ni Balsamilco kung anong nangyari. Nagkaroon daw ng laban sa gitna nilang dalawa. Ini-launch daw nitong si Hulkenberg ang kanyang arrow. However, hindi ito tumama kay Balsamilco, at nang dahil lang nga sa hindi kasama nitong si Hulkenberg ang kanyang mga bodyguards at pinagpapatuloy niya pang back-to-back na gamitin ang arrows na yon, nawala na siya ng sapat na energy at nag-collapse. Na naisip naman agad nitong si Benjamin na oo, plausible explanation
mataas ang tsansa na yun talaga ang case, pero hindi din maiiwasan na isipin na isang patibong lamang ang ginawa nitong si Hulkenberg at hindi talaga totoo na siya ay nakakaramdam ng masama at ng mga negative na effects. At ang isa pa sa pinaka-importante na tumatakbo ngayon sa isip nitong si Benjamin, mataas talagang tsansa na ginagamit na nitong si Hulkenberg si Balsamilko, kaya naman daw kung babalik itong si Balsamilko sa loob ng kanilang residence nang hindi nakukumpleto ang kanyang misyon, i-consider niya na ito ay treachery. I-consider niya na isa itong kudeta na under complete manipulation na nitong si Hulkenberg, itong si Captain Balsamilko, and for that reason, ipapatupad niya ang martial law at ipapapatay niya ang dalawang ito, si Captain Balsamilko at si Hulkenberg. Sinabi naman dito nitong si Balsamilko na oo, although postponed nga daw ang gaganapin na hearing sa courtroom, still, ito pa rin ang perfect opportunity at hindi niya ito palalagpasin. Pupuntahan niya itong si Hulkenberg sa loob ng medical ward, sa loob ng medical room at tatangkain niya pa rin itong i-assassinate. Nandun din daw ang ilan pang mga supporter nitong si Hulkenberg, pero hindi naman daw yung problema. Hindi sila threat para kay Balsamilko. Pero ang tumatakbo naman sa isip nitong si Benjamin, oo, pinapa-appear daw nitong si Balsamilko na para bang kukumpletuhin niyang misyon, pero nag-aantay lang daw ito ng pagkakataon para itrap itong si Benjamin, na sinagot naman itong si Balsamilko na para ma-clear at para hindi na mag-overthink pa itong si Benjamin, hindi siya babalik not unless makumpleto niyang misyon, not until mapatay niya itong si Hulkenberg. Kaya naman i-inform din daw nitong si Benjamin ang iba pang mga bodyguards sa ginawa niyang desisyon na yon. At ipinangako din niya na within the day, sa loob lamang ng araw na ito ay babalik siya sa loob ng residence nila at kukumpletuhin niya ang misyon. Papatayin niya si Hulkenberg. Now switching of scenes guys, makikita naman natin dito na para gumawa ng countermeasures right after that call, matapos ang conversation sa gitna ni Balsamilko at ni Benjamin, tinawag niya agad itong si Butch para ipakalat ang impormasyon na sinabi ni Balsamilko. Dahil kahit na gusto niyang pagkatiwalaan ng kanyang captain ng bodyguard squad, hindi niya maaalis ang possibility na baka nga na-impluensyahan na ito ng nen ability ni Hulkenberg. Kaya sinabi niya kay Butch na ang rambling aura na yun na naramdaman nila recently ay itong si Hulkenberg na tinarget ang kanilang captain. At hindi lang yun, dahil doon hindi nila pwedeng basta-basta pabayaan itong si Balsamilko na bumalik na lamang. Not unless bigyan sila ng notice nito, not unless sabihin itong si Benjamin na okay at nakumpleto na nitong si Balsamilko ang kanyang mission. And for that reason, kailangan nilang lahat na manatiling on high alert. Hindi lang yun, pinapakontak na rin niya dito ang Ministry of Justice dahil dito ay pinapa-enact na nitong si Benjamin ang special martial law. At siya nga pala guys, sa pagkakataong ito, dito pa lamang nag-take place ang nakita natin sa previous chapter. Dito na biglang dumating itong sila Kaiser at si Fugetsu habang ipinamimigay ang kanilang letter. At dito din ay naisip nitong si Benjamin na since ikakandak nga nilang martial law, kailangan niyang magkaroon ng good relationship, kailangan maging kasundo niya itong si Kaiser na ang nagsisilbing pinaka-head ng Ministry of Justice. Yun din ang dahilan kung bakit para bang hinayaan niya lamang nang hindi kinokontra si Kaiser at si Fugetsu nang makita natin silang magkaroon ng interaction sa previous chapter. At ang katotohanan pala dito guys, ang nakita pala sa sulat nitong si Benjamin ay ang revelasyon tungkol kay Hulkenberg. At ang nakalagay doon is that itong si Hulkenberg ay hindi totoong anak ng second queen na si Duazul, kung hindi, anak siya mismo ng first queen na si Unma. Ibig sabihin, kapatid siya nitong si Benjamin. Ibig sabihin, pareho sila ng nanay at tatay. However, hindi daw yung sinasabi ng iba pang nakakaalam nito nang dahil lang nga sa natatakot sila sa first queen. However, since patay na din naman itong si Kakcho, hindi na siya dapat matakot pa. Pwede niya nang i-reveal at i-leak ang lahat ng information nang walang nakakapigil sa kanya. Ginawa daw yun nitong si Kakcho dahil nga sa hindi naman yun magagawa ng kahit na sino. At ang possibility daw kung bakit ginawa yon nitong si Unma is that para protektahan ang kanyang youngest son mula dito kay Benjamin. Dahil kapag nalaman daw nitong si Benjamin na sinusuportahan ni Unma ang kanyang anak, papatayin yun agad ni Benjamin bago pa man lamang tumagal ang laban. At first, oo, hindi yun pinaniniwalaan nitong si Benjamin habang iniisip na pwedeng mga chismis at mga rumors lamang daw yun na nakuha nitong si Kakcho sa internet. However, itong si Kaiser, bilib na bilib kay Kakcho. Hindi niya maisip kung paano yung nagawa ng isang napakabatang babae. At kung totoo man daw yun, bakit maging sila mismo na nanggaling sa Ministry of Justice ay hindi man lamang nasasagap ang tungkol sa impormasyon na yun? Dahil napakadelikadong tao daw nito dahil napakarami niyang alam na information. Hindi lamang kay Hulkenberg, kung hindi maging sa iba pang mga prince.
Ayon din dito kay Kaiser, gusto niya sanang kausapin pa itong si Benjamin para makakuha pa ng ibang information mula dito. Dahil unang-una sa lahat, na-realize na din pala dito ni Kaiser na hindi sa kanya gustong makipaglaban ni Benjamin. Kaya naman ite-take advantage niya sana ang pagkakataong ito para kumuha din ng reliable information mula sa Prince. However, hindi niya na yun in-risk. Dahil kung sakali daw na paghinalaan pa sila ng First Prince at ng Royal Military ng Kakin Empire, magiging catastrophic lang yun. Kaya hindi niya na ginawa pang tanungin si Benjamin. Nagpatuloy ang pagpapakalat dito ng mga sulat nitong si Fugetsu at ni Kaiser to the point na naibigay nila ito sa lahat ng mga prince, maging kay Zhang-Lei, kay Camellia, kay Tyson at kay Tsube pa. Ang natatanging mga prinsipe lamang na hindi nila nabigyan ng sulat ay ang 4th prince na itong si Serednik, ang 13th prince dahil nga alam naman natin na hindi sila makakapasok sa loob ng enclosed space na yon, at si Halkenberg nang dahil lang nga sa nasa loob nga siya ng medical ward. Kahit papano nasatisfy naman sila sa ginawa nila dahil for sure magkakaroon daw ng napakalaking kaguluhan sa gitna ng mga prince dahil sa ginawa nilang leakage. Hindi lang yon, napakalaking achievement din daw na nagawa nilang mamarkahan ang loob ng residence ni Lazarus, kaya naman pwede na silang makapunta doon gamit ang ability nitong si Capcho at ni Fugetsu. Pinasasalamatan din nitong si Melody Basho nang dahil lang nga sa ibinigay niyang liham, sa ibinigay niyang haiku dito kay Fugetsu ay hindi siya ngayon nilalapitan at sinaswarm ng mga cursed spirit na nangangahulugan na tatagal-tagal at magiging mabilis din ang recovery nitong si Fugetsu, and once na makapagpahinga na ito, pwede na nilang i-pull off ang gagawin nilang assassination kay Lazarus. At dito na din binigay at i-declare nitong si Capcho na gagawin nila at i-execute nila ang assassination mission na yon tomorrow night, kinabukasan ng gabi mismo. Switching of scenes naman ay makikita natin itong si Kurapika at si Queen Oito kasama itong si Prince Wobble, na kung saan ay ipinagtapat na ni Kurapika dito kay Queen Oito na hindi daw talaga posibleng tumakas sa labas ng Black Whale. Dahil unang-una sa lahat, walang kahit na anong nag-iintay sa kanila sa paglabas ng barkong ito kung hindi ang kamatayan. Dahil posible daw na may naka-enact na death penalty gamit ang isang Nen ability na bumabalot sa loob ng Black Whale, at sa pamamagitan nun, ang kahit na sinong tatakas at lalabas mula sa Black Whale na merong royal blood ay mamamatay. Nang dahil dito, tinatanggap na sana nitong si Queen Oito na wala daw talagang choice. Kailangan talagang magpatayan ng lahat ng mga prinsipe para manalo at para may isa lamang na makasurvive. Pero sinabi naman sa kanya ni Kurapika na actually, nakikita niya ito as an idea, as a beacon of light, as a glimmer of hope. Na para bang sa lahat ng konseptong yun, nakahanap pa rin talaga ng butas itong si Kurapika. Pero kakailanganin niya ang permiso. Ang permission nitong si Queen Oito para i-pull off ang susunod na gagawin niyang move na magiging dahilan para maging safe at para maging ligtas pa rin ang younger princess mula sa mga nagmamataas at nagpapatayan ang nag-i-initiate ng laban ng mga matatandang prinsipe. But switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon sa residence ni Prince Zhang-Lei, ang ikatatlong prinsipe. Ayon kay Zhang-Lei, meron siya ngayong 7 mga coins na nasa possession niya. Meaning, nasa kanya ngayon at hindi niya pa binibigay sa kahit na sino, habang ang 3 mga coins naman ay ibinigay niya sa magkakaibang mga tao. However, there is a problem. Nagpalit daw ng anyo ang isa sa mga coins na ito na previously ang pinapakita lamang na numero ay 1, ngayon ay nagpapakita ito ng number na 10. Ano nangyari? Hindi niya alam dahil wala naman siyang alam pagdating sa Nen. Kaya humihingi sana siya ng opinyon mula sa kanyang mga bodyguards. Sinabi ng mga ito ang lahat ng kanilang mga napansin, ang lahat ng kanilang mga naisip at lahat ng kanilang mga obserbasyon. However, hindi satisfied si Zhang-Lei. Naisip nitong si Zhang-Lei na walang kwentang mga bodyguards niya. Wala silang sapat na ideya pagdating sa Nen, at ang lahat ng nasabi nila na opinyon ay naisip na rin niya na hindi naman daw ganun ka-effective at hindi plausible. For that reason, kailangan niya talaga ng Nen expert. Kailangan niya ng isang individual na may kinalaman pagdating sa Nen at mabibigyan siya ng tamang explanation. At ang taong yon ay walang iba kung hindi si Kurapika. Kaya pinatawagan niya agad ang room 1014 or ang residence nila Wobble para makausap niya itong si Kurapika. Then another switching of scenes, makikita naman natin guys na magkausap ngayon si Kaiser at si Steiner. Ayon kay Kaiser, nakausap na daw niya si Halkenberg at inexplain naman sa kanya ni Halkenberg ang tungkol sa mga mangyayaring group fainting o ang non-coincidental event na napakarami daw ng mawawala ng malay. Na alam naman natin guys na ang rason naman ay walang iba kung hindi dahil sa ginagamit niya ni Halkenberg ang kanyang ability para mailipat ang pagkatao o ang katauhan
ng kanyang mga bodyguards papunta sa mga casuals na to. Makita din natin dito na pinaredict at talagang inexplain nitong si Hulkenberg ang lahat ng tungkol sa bagay na yon dito kay Kaiser para hindi sila magtaka at para hindi sila maghinala. Sinabi niya na mawawalan daw ng malay ang iilan sa mga taong yon, pero hindi nila kailangang mag-alala dahil right away ay babalik naman daw ito sa wisyo. Medyo parang magkakaroon daw ito ng change in behavior na okay lang daw. Normal daw yon kapag nabibigyan niya ng enlightenment ang mga tao na para bang nagiging masaya ito at masunurin. Na dahilan kung bakit kung nagkaroon daw ng ganong klaseng behavioral changes, hindi naman daw kailangan pang silipin niya nitong sila Kaiser. At tulad niya ng ine-expect nitong si Hulkenberg, ang 10 mga supporters daw nitong si Hulkenberg na pumunta sa kanyang room ay lahat sabay-sabay na wala ng malay at bigla na lamang bumalik sa wisyo, tulad ng ine-expect nitong si Hulkenberg. Pero ang pinagtataka nila, at some different place at the very same time, nangyari ang identical symptoms na to. Meaning, hindi talaga ito coincidence at hindi lang yon nangyari sa loob ng lugar na kung saan ay naroon si Hulkenberg. Kaya gustong malaman itong si Kaiser kung ano ang nangyari, kung ano ang kinalaman ng ability nitong si Hulkenberg sa mga pagkawalang malay na yon. At buti na lamang nga at alam nitong si Steiner kung sino ang taong yon, tinatawag at nagngangalan daw yon na Wariobe at nandun siya ngayon sa room E6. Na hindi nagtagal pinuntahan talaga nitong si Kaiser para makausap ito at hindi naman nagkakaroon ng kahit na konting malice and hostility itong si Kaiser. Ang tanging pinunta niya dito ay para makapag-exchange ng information at para magkaroon ng good relations kay Hulkenberg dahil hindi naman nila itinuturing na masamang tao si Hulkenberg dahil alam nila na naghahanap din ng peaceful solutions si Hulkenberg para matapos ang succession war. Right upon meeting, hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Kaiser. Hindi niya na inantay pa na magsalita itong si Wariobe. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa Nen ability, ang tungkol sa nangyayaring sa succession war, at inexplain din niya na meron daw klase ng parabang barrier na nagpe-prevent sa kahit na sino na lumabas ng Black Whale, na hindi posible ang tumakas, na kailangan nilang humanap ng solusyon sa loob mismo ng barkong ito dahil kung hindi, baka maging huli ng lahat at ang maging natatanging rason and way na lamang nila para makasurvive ay ang magpatayan talaga. Subalit dito nagulat itong si Kaiser nang ipakita sa kanya nitong si Wariobe ang feather na nasa kanyang kamay. Na dito pa lang guys, alam na natin kung sino ito. Isa ito sa mga bodyguard nitong si Hulkenberg dahil alam naman natin ang lahat ng 12 na bodyguards niya ay merong mga ganitong marka sa kamay. Ito ang marka na nagpapatunay nakakampi at kasapi sila ni Hulkenberg. Sinabi dito ni Wariobe na ine-expect na daw talaga ni Hulkenberg ang mga pangyayaring ito. In-anticipate niya ito. Kaya sinabi nito sa bodyguard na ito na kung sakali daw na pumunta si Kaiser, ang head ng Ministry of Justice, para ibigay ang lahat ng impormasyon na nalalaman niya para maging open sa pakikipag-usap at para i-explain na alam niya ang tungkol sa Nen, nangangahulugan lamang yon na hindi talaga nag-iisip ng kahit na anong masamang bagay itong si Kaiser para sa kanila. Na gusto nitong kumreate ng isang alyansa kasama ang Ninth Prince at naghahanap din ito ng peaceful solutions para matigil ang succession war. And for that reason, sinabi na nitong si Wariobe ang tungkol sa plano nila Hulkenberg at ang final plan ng Ninth Prince na eventually mamamatay daw si Hulkenberg. Kasama yon sa plano niya. Dito ay nagulat itong si Kaiser pero wala siyang magagawa dahil yun na ang plano na ginawa at binuo ng team ni Hulkenberg. At hindi nagtagal, makikita natin dito guys na may switching of scenes na naman at kausap na naman itong si Benjamin, itong si Balsamilko. Habang kino-confirm ni Balsamilko na nakumpleto niya ng misyon, napatayin niya na si Hulkenberg. Pero ang katotohanan, makikita natin na ang kausap talaga ni Benjamin ay hindi na si Balsamilko kung hindi si Hulkenberg na nasa katawan nito. Habang kino-confirm at pupunta daw siya ngayong gabi sa loob ng residence nitong si Benjamin para ipakita ang proof na napatay niya na ang Ninth Prince. Makikita din natin sa iba pang mga panel dito na walang malay pa rin ang original na katawan nitong si Hulkenberg habang pinalilibutan siya ng lahat ng kanyang mga kasamahan, ng lahat ng kanyang mga bodyguard na nasa ibang mga katawan na din. Binisita din siya dito guys, nitong si Kaiser para tingnan ng kanyang kalagayan pero wala siyang magagawa kung hindi ang manood at antayin na lamang na ma-execute nitong si Hulkenberg yung kanyang plano. And then makikita naman natin dito guys itong si Kurapika at itong si Queen Oito. Meron na silang panibagong plano dito at ang planong gawin ni Kurapika kaya hinihingi niya ang permiso ni Queen Oito is that i-reveal, ipapublish nila ang ibinigay sa kanilang sulat nitong si Kakcho. Ang lahat ng sekreto, ang lahat ng na-leak na information ni Kakcho ay ipapaalam nila sa lahat ng tao sa loob ng Black Whale.
By that way, magkakagulong mga prinsipe. Hindi sila agad mag-engage na naman sa isang laban dahil magiging wary sila. Magiging napaka-aware sila sa lahat ng information na na-leak sa isa't isa tungkol sa kanilang sarili, kaya naman magkakaroon sila ng further countermeasures muna instead na mag-initiate na naman ng panibagong laban. Ito ang panibagong way na naisip ni Kurapika para kahit papano ma-delay ang pagpatay ng mga prinsipe sa isa't isa. But of course, hindi nila yun magagawa basta-basta at kailangan pa rin nilang kumuha ng permission para i-publish ang tungkol sa letter na yon. And for that reason, para daw hindi ma-reveal ang iba pang mga sekreto ng ibang mga prinsipe, mataas ang possibility na magpapadala sila ng mga bodyguards para makipag-bargain, para makipag-negotiate kay Kurapika. At yun ang isa na namang advantage na makukuha nila para mag-create ng alliance para maging safe pa rin itong si Prince Wobble lang mas matagal. However, kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. But konting spoiler guys, sa susunod na chapter ay may mamamatay na panibagong prinsipe. Makikita din natin doon kung paano magkakaroon ng napakatinding mind games sa gitna nitong si Balsamilco at nitong si Benjamin. Makikita din natin doon ang pagpasok naman ni Kurapika sa residence nitong si Zhang habang ina-analyze at inaalam kung ano talaga ang meron sa mga coins na nagagawa ng kanyang Nenbeast. Siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, paki-follow na rin ang ating official Facebook page para hindi kayo mahuli sa bawat announcement natin tungkol sa Hunter x Hunter, sa One Piece at sa ating channel. Shoutouts nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.